Hallelujah! Glory, glory to God. Isang mabiyayang pagbati po ang aking pinapaabot sa inyo lahat, magidigilid kong taga-subaybay sa ating mga ka-prayer partners o mga kapanalanginan at sa lahat po ng mga sumusubaybay. Isang mabiyayang pagbati po. Ang hatid sa inyo ng banal na Espiritu. Brother Rafi po de los Reyes dito po sa bansang Israel at welcome po sa ating pong aral, asal at dasal, long distance learning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 8, 2020. At ngayong gabi mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon at meron tayong isang tagapagturo, ang banal na Espiritu na ipinangako ng ating pong Panginoon sa mga mananampalataya, ang ating pong Espiritong banal na ating tagapagturo. At sa ating pagsimula, pakinggan po nyo ang isang awiting makalangit, mahal ka ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. God is worthy to be praised and to be exalted and to be glorified. Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Umaga, tanghali, hapon, o araw. Basahin po natin ang matinding pananabik sa templo ng Diyos o sa gawain ng Panginoon. Galing po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 84, 1
1 and following. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buong pag ako'y umaawit ng may lugod, sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Sa Panginoon sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Mga ibong layang-layang sa templo mo, nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, mapapalad na masasabi silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggang. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng templo mo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Nagdurugo ang puso ko kung aking maaalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masaya. Ito po'y binabasa ko sapagkat, mga kapatid, alam kong tayo pong lahat ay nagkakaroon ng pananabik sa mga gawain natin. Lalo na pag higit sa lahat sa Eucharistia o sa pagsisimba, mga kapatid. Muli naman naghihigpit ang ating mga pamahalaan, maging dito sa Israel, mga kapatid, kung limitado na naman ang pwedeng magsimba o alam mo ng simbahan. May mga gawain tayo na muli pong wala muna sapagkat dahil nga po sa sitwasyon dito, mga kapatid ko. Kaya ako binabasa yan Yan yung pananabik sa templo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. No? Handa na po ba kayong makinig sa ating pong pag-aaral, mga kapatid? Kung kayo po'y handa na, buksan natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 up to 12. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 up to 12. At ganito po sinasabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verses 1 up to 12. I want you to remember, my friends, what happened to our ancestors who followed Moses. They were all under the protection of the cloud and all passed safely through the Red Sea. In the cloud and in the sea, they were all baptized as followers of Moses. All ate the same spiritual bread and drank the same spiritual drink. They drank from the spiritual rock that went with them, and that rock was Christ himself. But even then, God was not pleased with most of them. And so their dead bodies were scattered over the desert. Now, all of this is an example for us, to warn us not to desire evil things as they did, nor to worship idols as some of them did. As the scripture says, the people sat down to a feast, which turned into an orgy of drinking and sex. We must not be guilty of sexual immorality, as some of them were. And in one day, 23,000 of them fell dead. We must not put the Lord to the test, as some of them did, and they were killed by snakes. We must not complain, as some of them did, and they were destroyed by the angel of death. Nasaling Tagalog, mga kapatid, ating pong basahin. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalilim o naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. Ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay,
gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ng Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon na naglalaman ng babala at ng pagpapala. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan. Glory to God. Hallelujah. So mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, ang ating paksa ngayong gabi, pinamagatan po nating babala, hatid ay biyaya at pagpapala. Mga warnings, mga kapatid ko, mga babala. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak at mapariwara. Nais ang Panginoon lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga ang Panginoon mula pa noon, kahit sa Old Testament, ang Panginoon, mga kapatid, ay nagpapaabot ng babala using yung mga taong kinakasangkapan niya, katulad ng panahon ni Noah. Bago dumating yung dilubyo, yung matinding baha, naroon muna yung babala, yung panawagan, mga kapatid, ni Jonah, o ni Noah, mga kapatid, no? Ngunit marami sa kanila ang nagwalang bahala, nagkibit balikat, hindi pinansin yung panawagan at babala na ipinapahatid at ipinapaabot ni Noah. Kaya nakita niyo mga kapatid, sa dinami-dami ng tao na doon, 8 lang ang naligtas sa loob ng arko. Mga kapatid, 8 katao. Mga kapatid. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ngayon, nagaganap sa atin itong COVID na ito. Ito po isang babala na tayo'y dapat magbalik loob sa Diyos. Ito po isang napakatinding problema na global, mga kapatid, global. Kakaiba talaga ito one of a kind. Sa mga dinaanan ng mundo ng mga peste at mga salot, kakaiba ito. Doon sa Spain, marami namatay, milyon noon. Yung mga flu, mga kapatid. Pero hindi yun naging global na katulad dito. Na buong mundo affected. Buong mundo, nagla-lockdown, walang trabaho, mga kapatid ko. Kakaiba po ito. At ito talaga, grabe, mga kapatid ko. Amen? Pag ikaw ay nagkasakit nito, isolated ka na. Yung iba nga, hindi ka nakita ng kanilang mga mahal sa buhay. No? Kaya itong COVID-19 na ito, mga kapatid, ay parang propeta. Parang propeta. Parang propeta na nagpapaabot ng babala na tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Di ba maging sa ating pong dinadasal na nakalagay sa Chronicles chapter 7, pagkatapos natin ipanalangin ang Salmo 91, maaaring ipilid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at alikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Mga kapatid, kaya itong COVID na ito na ating hinaharap ngayon ay dapat nang magpatinood rin sa atin. Tumino, mga kapatid, sapagkat no one knows, walang nakakaalam ng kanyang kahihinatnan, mga kapatid ko. Ngunit kung tayo po'y talagang naninindigan kay Kristo at seryoso sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, mga kapatid, meron tayong karapatang i-claim ang kanyang divine protection, hindi lamang para sa atin, kundi including all your loved ones, our loved ones back home, nasaan man sila naroon. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Book of Acts, believe in the Lord, and you will be saved, you and your family. Pag merong isang tao sa loob ng isang angkan o tahanan na kumikilala sa Panginoon, magandang sinyales po yun. Sapagkat itong taong ito na kumikilala sa Diyos, ang siya nagiging tagapamagitan ng kanyang pamilya sa Panginoon upang ang kanyang pamilya ay daluyan ng pagpapala.
at tumanggap ng grasya upang sila rin ay kumilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magkaroon sila ng tinatawag na personal relationship with Jesus. Mga kapatid, naiintindihan niyo po ba, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, tayo po'y pumasok sa isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Siguro halos lahat sa atin dito na nakikinig at sumusubaybay, karamihan sa atin may pamilya na, ibig sabihin may asawa. So pumasok kayo sa isang relationship, mga kapatid ko. At ang ideal relationship, mga kapatid, ay yung katapatan mo sa partner mo. Yung pagiging tapat mo sa iyong partner, na hindi mo siya niloloko, na hindi mo siya binabaliwala, kundi seryoso ang pakikitungo mo sa kanya. Mga kapatid ko. Ngayon, mga kapatid, i-check natin ang ating pakikitungo kay Kristo. How do we treat Christ? Bilang siya ang iyong Lord, bilang siya ang iyong Panginoon, na iyong naging karelasyon. Kung meron kang personal relationship with Jesus Christ, mga kapatid ko, i-check natin, yung bang ugnayan ko kay Kristo, ayos ba? Paano ko tinatrato ang Panginoong Hesukristo? Paano ko i-assess ang relationship ko sa Kanya? Ako ba yung tapat niyang karelasyon? O para bagang papetik-petik lang ang trato ko kay Kristo? Talaga bang siniseryoso ko si Kristo sa buhay ko? Ito po yung mga katanungan dapat na nating harapin ngayon, mga kapatid ko. Ngayon, mga kapatid, naway tulungan tayo ng banal na Espiritu sa pagsusuri ng ating trato talaga kay Kristo. How do we treat Jesus Christ bilang ating karelasyon, mga kapatid ko? Tapat ba tayo sa kanyang mga turo at aral? Ina-apply ba natin yung ating mga natutuhan at mga napapakinggan mula sa aral ng ating Panginoon na ibinabahagi ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pari at ng mga preacher ni Brother Mike? Ina-apply ko ba ang aral ng Panginoon o binabaliwala ko lang at isinasantabi ang kanyang mga aral? Binibigyan ko ba talaga ng pagkapahalaga si Kristo sa buhay ko? O si Kristo'y isa lamang sa kinakaabalahan ko o isa lamang sa aking binibigyan ng halaga at wala pa siya sa number 1 sa mga bagay na yon, mga kapatid. So, i-check po natin ang ating pong trato kay Kristo, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, ang ating panahon ngayon ay panahon na punong-puno na po ng mga babala, mga signs at mga palatandaan para wag tayong mailigaw, mga kapatid. Para hindi mo sabihin, ba't naman Lord, ba't naman biglang-bigla naman ang dating mo? Ba't biglang-bigla naman ang judgment day? May mga panawagan muna, Panginoon, may mga babala, mga kapatid. Hallelujah. So, ang ating paksa ngayong gabi, babala, hatid ay biyaya at pagpapala, mga kapatid. Nadinig yung ating pagbasa from 1 Corinthians chapter 10 verses 1 up to 12. Ito po'y istorya ng mga Israelita, mga kapatid, na sila po'y nakalaya, nakatawid, mga kapatid ko, doon sa dagat na pula, at ginamit ng Diyos si Moises, at sila po'y napunta sa ilang, ngunit sa ilang, marami sa kanila ang hindi kinalugdan ng Diyos. Marami sa kanila ang hindi kinalugdan ng Panginoon sapagkat hindi po sila naging tapat sa kanilang relasyon sa Diyos. Agad nilang tinalikuran ng Diyos at agad po nilang nakalimutan ang ginawa ng Diyos na kahanga-hanga na pagliligtas sa kanila mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto sa loob ng 400 taon, mga kapatid ko. At ano kanilang ginawa, mga kapatid ko? Ang sabi dito, mga kapatid, verse 7 ng 1 Corinthians chapter 10, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayo makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa isang araw. Mga kapatid ko, at sabi dito, huwag nating susubukin ng Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. At huwag din tayong magreklamo tulad ang ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Parang peste dumating, no? Sa isang araw lamang, 23,000 ang namatay sa isang araw. Bakit? Anong kasalanan po nila? Nag-inuman at nagkaroon ng sex orgy, mga kapatid ko. Kahalayan at kalaswaan, mga kapatid ko.
Kaya sabi doon, hindi sila kinalugdan ng Panginoon. At mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay bunga ng ating nakaraan. Lahat po tayo ay mayroong nakaraan. Meron tayong past. Ang hindi ko lang alam kung happy moments yung inyong nakaraan o sad moments. Kung happy moments ang ating childhood, ang ating nakaraan, well and good. Kung hindi naging happy ang ating pong nakaraan, ang ating pagkabata, huwag tayong sentimiento. Ask God to heal our wounds. Hilingin natin kay Lord na pagalingin niya ang mga sugat ng ating puso, bunga ng ating mapait at masaklap na nakaraan. Halimbawa, hindi tayo nakatikim ng pagmamahal sa ating mga magulang. Puro mga masaklap na mga pangyayari ang naganap ng ating pong kabataan, at dahil doon ay sugatan ng ating mga puso, then ask God to heal yung ating pong inner being. We need inner healing and ask the Lord to heal that. And for you and me, na matuto tayo magpatawad sa mga taong nagbigay sa atin ng sakit ng kalooban noon sa ating nakaraan. So, ang lahat ng tao ay bunga ng kanyang nakaraan. Tayo ay tayo ngayon dahil sa ating kahapon, sa ating mga pinagdaanan, mga kapatid. Kaya, yung ating pagiging ganito, may malaking kaugnayan ng ating past. Mga kapatid, may malaking kaugnayan. Kaya nga yung mga psychologists, yung kanilang mga pasyente, pag may mga pumupunta sa kanila para humingi ng direction, ng counseling, dahil may problema, mga kapatid ko, tinutulungan sila ng psychologist o ng psychiatrist na balikan ang kanilang nagdaan, ng kanilang kahapon, ipinapaalala ang kanilang mga kahapon, ang kanilang mga nagdaan, para mahil yung sugat na bunga ng kanilang nakaraan, mga kapatid. At dahil nakatayo tayo sa pundasyon ng ating kahapon, nabuo ang kasabihang, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan, mga kapatid ko. Now, bakit tayo nag-aaral ng kasaysayan o history? Ang Biblia may mga kasaysayan. Ang world history meron din po. Ang Pilipinas may mga kasaysayan, mga kapatid. Ang bawat bansa at ang bawat tao ay may kasaysayan. Now, nag-aaral tayo ng kasaysayan o ng history, hindi upang punuin ang ating isip ng mga pangyayari sa nagdaang panahon lamang, kundi upang matuto tayo mula sa karanasan ng ibang tao na nauna sa atin, mga kapatid. Sapagkat yung pong kahapon at yung kasaysayan, mga kapatid, na mga taong nauna sa atin ay nagbibigay ang nakaraan ng mga huwaran na maaari nating tularan, at nagbibigay din ito ng matitingkad at naglulumiyad na pagkakamali na hindi natin dapat pamarisan o tularan. So yung kahapon na bunga ng kasaysayan ay nagbibigay sa atin, mga kapatid ko, ng mga pangyayari at matitingkad na pangyayari na mga pagkakamali ng mga nakaraang tao na hindi natin dapat gayahin at tularan. Katulad ng nangyari sa mga Israelita doon sa ilang. Huwag natin tularan ang kanilang ginawa. Ang bilis nilang makalimot sa kabutihan ng Panginoon. At sila'y naging taksil sa Diyos sa kabila ng katapatan ng Panginoon, sa kabila ng ginawa ng Diyos na kahanga-hanga na sila po'y ipalayain sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon. Inalis po sila sa Ehipto. Agad-agad po, mga kapatid, nakalimutan nila ang kabutihan ng Diyos. Sila'y mga walang utang na loob at sila po'y nagtaksil sa kanilang Panginoon, mga kapatid. Kaya marami sa kanila ang nangamatay at nagkalat ang kanilang mga buto doon sa ilang o sa disyerto, mga kapatid. So, ang nakaraan, mga kapatid, o ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng mga matitingkad na mga naganap na hindi maganda, na huwag nating gayahin at tularan. At pag ginawa natin yon, di shortcut, hindi na mauulit yung pangit na nangyari dahil sinunod natin yung pong babala na huwag nating gagayahin iyon, mga kapatid. Amen po ba? At ang nakaraan, mga kapatid, ay nagbibigay din sa atin ng magagandang pangyayari na nagawa ng mga tao noon na maaari natin tularan
at gayahin. Di shortcut din. Amen? Kung hindi mo tutularan ang ginawa nilang masama at hindi tama, at ang iyong tinularan ay yung mga example ng mga taong naging tapat sa Diyos at mga taong naging mabuting tao, di hindi mo dadanasin yung kalunos-lunos na pwedeng mangyari sa atin. Hindi ka mapapahamak, malalayo ka sa kapariwaraan, at sa halip, ikaw ay magtatagumpay. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Di ba sabi sa Isaiah 48, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Tulad ng ilog na hindi natutuyuan. Tagumpay mo sana'y sunod-sunod, katulad ng alon sa dalampasigan. At ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Naroon yung assurance, mga kapatid, kung sinusunod mo lamang ang mga aral ng Diyos, di pagpapala sana'y dadaloy sa atin. Katulad daw ng ilog na hindi natutuyo. At ang ating tagumpay, your victory, your achievements, ay sunod-sunod parang dating ng alon sa dalampasigan. Pagkarating ng isa, another dating na naman, another walang patid na pagpapala. At ang ating lahi, dadami, ibig sabihin ng dadami, patuloy ang buhay. Sa pamagitan mo na naging tapat sa Diyos, tuloy-tuloy ang buhay. Dahil kapag hindi na ako nagkaanak, huminto na yung buhay. Para na akong curse ako. Sapagkat kung ako ay baog at ang asawa ko ay baog, nahinto yung buhay, na-stop ang buhay. Na nais ng Panginoon na, sabi na magpakarami kayo. Nais ng Panginoon yung prolongation ng buhay. Kung ako po'y walang anak, mga kapatid, huminto yung buhay para ako nasa ilalim ng sumpa. Pero sabi ng Biblia, kung sumusunod ka lang sa mga utos ko, ang lahi mo'y magiging sindami ng buhangin sa dalampasigan. Tuloy-tuloy ang buhay ng angkan mo. At tinitiyak ko hindi sila mapapahamak. At ang pagpapala ng mga taong darating pa na mula sa iyo at sa mga generation pa magmumula sa iyo ay pagpapalain ng ating Panginoon mula sa 4 na generation. You see, mga kapatid ko. Kaya kapag tayo po'y marunong makinig sa mga babala, hindi ka mapapahamak. Malalayo ka sa kapahamakan at kapariwaraan. At sa halip, pagpapala ang bubuhos at ating pong mararanasan, mga kapatid ko. Now, ang mga Hudyo, lagi po silang lumilingon sa kanilang nakaraan. Lalo na sa dakilang pagliligtas sa kanila ng Diyos. Mula sa Ehipto, sa pagkaalipin. Lagi po nilang binabalik-balikan. Taon-taon, sila po yung nagkakaroon ng celebration dyan. Yung pagliligtas, yung Paskwa, yung Passover, mga kapatid ko. Ang mga Kristiyano, ganoon din. Inaalala taon-taon na mga Kristiyano yung ginawa ni Kristo, yung Paschal Mystery. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, taon-taon. The Paschal Mystery of Christ, taon-taon, ating pong inaalala. Yan, mga kapatid. Now, inaakay tayo ng pagbasa. Itong ginasa ko 1 Corinthians 10 verses 1 up to 12. Inaakay tayo ng ating pagbasa na lumingon sa nakaraan. Sa karanasan ni Moises at ng bayan ng Diyos. Lilingunin natin yun, titingnan po natin. Yun po yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 10, 1 up to 12, mga kapatid. Ito na ang babala ng Panginoon. Na huwag nating tutularan, ha? Kasi bad yung kanilang ginawa. So huwag natin gagawin. Sabi ng Panginoon, ang unang babala, number 1, mga kapatid. Verse 12, ito sabi, mga kapatid. Allow me to read verse 12. Ano sabi dito? Kaya nga mag-ingat ang sino mang nag-aakalang sila'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Ulitin ko. Kaya nga mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal, mga kapatid ko. Ano pong ibig sabihin yan? Mga kapatid? Huwag tayo masyadong overconfident na akala natin okay na ako, ayos na ako, kung ikukumpara naman dyan sa iba, mas mabuti-buti na ako. Iwas tawag salita tayo ng patapos. Yung mga salitang, ako pa. No way, no? Mga kapatid, yung mga salitang patapos, mga kapatid, madalas kinakain natin yung ating sinasabi. Iwasan po natin, mga kapatid, yung pong self-righteous attitude. Yan po yung attitude na very disgusting sa Diyos. Talagang kinamumuhian ng Panginoon .
Yung attitude na yan, yung self-righteousness na attitude ng mga Pariseo na kinasusuklaman ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Itataas ang nagpapakababa at ibabaksak ang nagpapakataas. One time, may dalawang lalaking nagtungo sa templo. Yung isa ay publikano. Ang publikano, nung panahon ni Kristo, sila tinuturing ng mga public sinners. Iniiwasan ng lipunan sapagkat ang tingin sa kanila, sila po'y demenos ang kanilang pagkatao sapagkat sila po'y mga public sinners. Sa kanila o sa mga publikano, makikita ang mga prostitutes, tax collectors, mga kapatid, yung mga beggars, mga lepers, yung mga tao, robbers, magnanakaw, mga kurakot, lahat, mga murderers, yan ang mga tinatawag na publicans. Sinners, demenos ang pagkatao, napakababa ng tingin ng mga tao nung panahon noon sa kanila. Lalo na ng mga Pariseo. Ang Pariseo naman, ang ibig sabihin ng Pharisee sa English ay the separated ones. The separated ones. Ito yung mga tao ang palagay sa kanilang sarili. Kami ang namumukod tangi. Masyado silang tiwalang-tiwala sa kanilang pagiging matuwid. Self-righteous, mga kapatid ko. Yung bang lagi na kinukumpare ang kanilang sarili, kung ikukumpara mo naman dyan sa iba dyan, mas mabuti-buti at mas maigi-igi ako. So pumasok sila dun pumunta sa templo. Yung publikano hindi makatuloy-tuloy sa loob dahil nga sa hiya. Guilty, nahihiyang humarap sa Diyos at sa dambana. Samantalang yung Pariseo tuloy-tuloy. At pareho silang nagdarasal. Yung Pariseo, ang kanyang panalangin, mga kapatid, ay ito. Punong-puno ng pagyayabang. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y hindi nangangalunya, hindi katulad ng iba dyan. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y hindi nagdanakaw, hindi katulad ng iba dyan. So, kanyang ipinagyayabang yung mga bagay na masama na hindi niya ginagawa. At kanyang ipinagyayabang sa Diyos sa kanyang panalangin yung mga bagay na mabuti na kanyang ginagawa. Ano yung mga mabuting ginagawa niya? Ako'y nagpapasalamat sapagkat ako ay nag-iikapo at nag-aayuno o nagpa-fasting, hindi katulad ng iba dyan. Yun ang kanyang sinasabi sa harapan ng Panginoon. Masyado siyang conscious of his righteousness. Conscious siya sa kanyang pagiging matuwid. Amen? At conscious siya doon sa pagiging unrighteous ng kanyang kapwa. Mantakin mo, pakialamero itong Pariseyong ito. Hindi buhay niya kanyang pakialaman. Conscious siya sa kanyang self-righteous. Sa kanyang pagiging banal kuno. At conscious din siya sa unrighteousness, sa kasalanan at kasamaan ng kanyang kapwa-tao. Pakialamero po talaga. Amen? Ito ngayon, tingnan natin ang camera yung ating pong publikano. Nakatungo, na hindi makatingala, na nakatingin sa damba, nahihiya sa Diyos. At dinadagukan ng kanyang dibdib. At habang dinadagukan ng kanyang dibdib, ang kanyang inuusal, Panginoon, makabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Then sabi ng Panginoon sa kanyang makausap, sino sa dalawang yon sa tingin nyo ang umuwing kinalugdan ng Panginoon? Yung pong publikano, tama kayo. Ang publikano ang umuwing kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat walang nadinig sa kanyang bibig, kundi yung kanyang kasalanan na kanyang inihihingi ng tawad. Ni hindi siya nag-comment against somebody. Mga kapatid ko. Amen? So, yung Pariseo, yung po sinasabi dito na masyadong nag-aakalang siya'y nakatayo. Kaya sabi dito, mag-ingat ang sino bang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Kaya ingat tayo sa pagsasalita, mga kapatid ko. Huwag magsasalita ng patapos. Amen, mga kapatid ko. May tinatawag po tayong pride of grace. Yung pride, kataasan, kayabangan, kapalaluan, meron tatlong klase po ang pride. The pride of face, the pride of place, and the pride of grace. Mga kapatid, may mga taong nagiging napakayabang dahil sa kanilang mga itsura. Ipinagyayabang ang kanilang ganda, ipinagyayabang ang kanilang kagwapuhan, ipinagyayabang ang kanilang mga katawan, mga kapatid ko. May mga, yan yung the pride of face, mga kapatid. Yung pangalawa, the pride of place, yung kalagayan sa buhay, katungkulan, may mataas na katungkulan, meron siyang posisyon, ipinagyayabang yan. Lumalaki ang ulo because of their position, mga kapatid. Sila ay napopossess ng kanilang position, mga kapatid ko. Yung pangatlo, the pride of grace. Ito naman yung mga taong pinagpala sapagkat sila yung mga taong pinagkalooban ng talino,
ng galing, ng husay, talagang pinagbinayaan. At dahil sa biyayang yun, yumayabang sila. Katulad itong mga Pariseo. Sila po yung mga taong pinagpala ng panahon noon. Sila yung mga religious leaders. Sila yung mga elders, mga kapatid ko. Pinagkalooban sila ng talino. Napakagaling po nila sa Biblia. Napakagaling po nilang sumamba. Napakagaling nila pong manalangin, mga kapatid ko. And because of that grace, mga kapatid, ipinagyayabang po nila. Di ba maging sa mga gawain sa church, ganyan eh. Kung sino yung mga gifted, kung sino yung mga talented, yun talaga minsan ang lumalaki ang ulo, mga kapatid. Ipinagyayabang ang kanilang mga galing at husay. At nade-develop sa kanila yung mentality na, I am doing you a favor by being here mentality. Salamat kayo, andito ako. Paano, ano mangyari sa inyo kung wala ako? Ano mangyayari sa ating choir kung wala ako? Mga ganyan ba, mga kapatid ko? Amen. Ano mangyayari sa ating grupo kung wala ako dyan? Lagi lang kinakaas. Amen, mga kapatid ko. So yan po. Tuloy, nade-develop yung pong attitude na yon. Yung pong, I am doing you a favor by being here mentality, mga kapatid. Para, ang tingin niya, para bagang siya indispensable na pag ako'y nawala, babagsak ang gawain niya, mga kapatid. Yan po lagi sinasabi ni Brother Mike. Sabi ni Brother Mike, in this ministry, nobody is indispensable. Nobody is indispensable. Mga kapatid, kapag totoo, lahat tayo sa loob ng body of Christ, lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga. Walang dapat maliitin, lahat ay importante. Ngunit sa sandali na tayo po ay magpa-importante, doon tayo nawawala ng importansya. At mawala man tayo, because of our pagmamalaki, hindi po tayo magiging kawalan sa ministry sapagkat may ipapalit ang Panginoon sa atin na masigit na magaling kaysa sa atin at may kababaan pa ng loob. Mga kapatid. Ang sinasabi ni Brother Mike sa amin lagi, pinapaalala niya, sa ministry ito, ang aking kailangan lang ay obedient at humble. Hindi magaling, hindi mga gifted ang kanya hinahanap, kundi marunong sumunod at mababa ang kalooban. Talagang mga kapatid, dito talaga kikinising ka, mga kapatid eh. Dito sa, lalo pag nag-training po kayo sa Maynila, mga kapatid, kahit abogado, doktor, makikita nyo, mga kapatid, nagbubuhat ng bangko, nagtatabas ng damo, etc., etc. Pag inutusan ni Brother Mike ng misyon, walang reklamo, takbo doon, takbo dito, mga kapatid ko. Hindi pwede doon yung masyadong maano sa sarili, mga kapatid. Di po pwede, mga kapatid ko. So, mga kapatid sa Panginoong Jesus. So, the pride of grace. Iyon. Kapag tayo po'y nagmalaki na, nagpa-importante na, doon tayo nawawala ng importansya, mga kapatid. So, iwasan po natin yung pagiging overconfident. Na para bagang, mga kapatid ko, na napakatatag natin. Kaya laging ingat. Ingat sa ating mga pagkasalita, mga kapatid. Kaya sabi dito, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Yeah. So mga kapatid, ito pong number 1 ay babala sa atin sa labis na pagtitiwala sa ating pong sarili. Binababalaan po tayo na huwag tayo maging mayabang at huwag tayo maging overconfident. Na parang bagang tayo si Superman. Parang wala tayong kahinaan at wala tayong limitation. Ingat sa pagkasalita, mga kapatid, sapagkat baka tayo mabuwal. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, ay may magandang panimula. Lahat tayo, meron tayong magandang beginning. Meron tayong magandang panimula, mga kapatid. Ngunit, ang magandang panimula ay hindi garantiya na ito'y magtatapos at nagwawakas din ng maganda. Napakarami pong nag-backslide. Ang ganda ng beginning, punong-puno ng sigla, punong-puno ng init, ngunit sila po'y kinapos, mga kapatid, at hindi naabot ang hangganan o finish line. Meron 3 klase daw ng Kristiyano, kung ito po'y napakinggan nyo na. 3 uri ng Kristiyano. Number 1, the all-out Christian. Number 2,
Yung all-out Christian, ito yung laging all out, on the go. Talagang punong-puno ng init, punong-puno ng sigla, mga kapatid ko. Napakainit. Ha? Punong-puno ng sigla, masipag na masipag, talagang on the go. Lagi, mga kapatid ko. The all-out Christian. Number 2, lumipas pa ang panahon, yung dating all-out, ngayon time-out Christian. Time-out. Lulubog, lilitaw. Paminsan mo na lang makikita, mga kapatid ko. Okay lang, kung talagang reasonable. Pero kung ang dahilan, nakalalabas nga, pero may ibang kinakaabalahan, may ibang kinalolokohan at kinahumalingan, mali na po yun, mga kapatid ko. Ipinagpalit ang Panginoon. So nawala na yung kanyang punta sa church, nawala na yung paglilingkod. Siyempre, kapag iba na yung environment mo, mga kapatid, iba na rin yung magiging kasama mo. At mawawalan ka na ngayon ng time to pray, time to go to church, mga kapatid ko. Lumipas ang panahon, yung dating all out na naging time out ngayon, nakalulungkot, knock out. Tatlong klase yan. All out, time out, knock out. Mga kapatid ko. Tanyo ha, ang ganda ng beginning. Ang ganda ng simula. Pero yung magandang simula ay hindi guarantee na ito'y magtatapos sa maganda. Kaya meron na tinatawag na BSDU, balik sa dating ugali. Mga kapwa ko mananampalataya. Amen? Bakit hindi guarantee na yung magandang simula ay magtatapos sa maganda? Sapagkat dumarating ang mga pagsubok at kahirapan. Dumarating ang mga pagsubok at kahirapan. Mga kapatid, lahat tayo dadaan dito. Walang hindi, kaya napansin ng iba eh. Bakit ganon? Kung kailan ako seryosong lumalapit kay Lord, ang titindi ng mga problema sa buhay. Sapagkat gusto tayo ng Panginoon. Ang tanong nyo, bakit? Bakit ganon? Kung kailan ako nagsiseryoso sa aking relationship sa Panginoon, kung kailan ako nagsisikap lumapit sa Kanya, bakit matitindi ang mga problema at mga dagok na dumarating sa buhay ko? Sapagkat gusto Kanyang gawing perfect. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ang sabi niya, be perfect, for your Father in heaven is perfect. At walang ibang paraan for us to be perfect, mga kapatid, kundi padaanin tayo sa apoy ng pagsubok. Walang ibang paraan. Nung likhain ng Diyos ang tao in the Garden of Eden a long time ago, lahat ng kanyang nilikha, matapos siyang gawin, tinitingnan niya at ang sabi niya, it is good. Lahat yon, kalikasan, pati yung mga hayop dyan, etc. etc. At pagdating sa tao, ganoon din. Matapos siyang likhain ng tao, at nung yari na, sabi ng Diyos, it is good. So lahat ng ginawa ng Diyos ay nasa perfect, nasa good condition. All ay nasa good condition. Mga kapatid ko. At yung mga good condition na yan, mga kapatid, lalo na yung tao, ay patungo yan sa perfection. Sa tulong ng ginawa ni Kristo sa krus, sa kanyang mga aral, at sa tulong ng ipinangako niyang katulong na kung tawagin ay the Holy Spirit. The third person in one God. Ang Holy Spirit ang siyang mag-finish. Mga kapatid niya, tutulungan niya tayo. Ang banal na Espiritu tutulong sa atin para magpakabanal for you and me na maging perfect in the eyes of God. Sapagkat ang Diyos ang may nais na maging ganun tayo. Be perfect, for your Father in heaven is perfect. It is a command. Amen? Be perfect, for your Father in heaven is perfect. Ikaw na in condition ay on the road to perfection. With the help of God's grace and with the help of the Holy Spirit, mga kapatid, patungo tayo doon. Ano ang pinaka-finished product noon? Ikaw at ako ay magiging katulad ni Kristo. Ang nais ko ay matulad sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Yun ang finish. Mga kapatid, doon tayo magtatapos. Na ikaw at ako ay magiging katulad ni Kristo in His time. Mga kapatid. So be patient with ourselves. Give yourself space to grow. At ganoon din sa ibang tao. Give others space to grow. Mga kapatid ko. Mangyayari po yun. Sapagkat nakatalaga na yun eh. Kumbaga nakaprophesy na. Romans 8:29. Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. O ikaw ba'y sa Kanya? Tayo ba'y sa Kanya? Amen, di po ba? Now, ano ngayon ang pinaka-future nung sa Kanya? Nakatulad mo't katulad ko. Sabi ng Panginoon, Romans 8:29, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya.
ang mga ito'y kanyang itinalaga na maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Ayun. Yun ang ating destiny. We are destined to be like Christ. Mga kapatid. At yun ay posible. Hindi po yun imposible. Kaya lang yun ay process na hindi nangyayari ng just wink of an eye o sa overnight. Yun ay process, mga kapatid ko, sa tulong ng banal na Espiritu na kumikilos sa ating buhay para papangyarihin ang bagay na yun. Kaya nga, mga kapatid, walang ibang paraan for you to be perfect, kundi padaanin tayo ng Panginoon sa apoy ng pagsubok, mga kapatid, sa mga tiisin sa buhay, pero huwag kayong malulungkot sapagkat sa gitna noon, habang dumadaan ka doon sa mga pagsubok, sa mga tiisin at mga paghihirap sa buhay, mga kapatid, sa daan ng krus, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi ka doon nag-iisa, mga kapatid. Walang ibang way for you and me to be perfect, kundi yung the way of the cross, the way of Christ, mga kapatid. Dumarating ang mga pagsubok at kahirapan. At ang ating kalaban, ang kalaban ng Diyos, ay nagsisikap na tayo ibuwal at iligaw, mga kapatid ko. At isang paraan ng dyablo ay yung kayabangan ng ating pong isipan, mga kapatid ko. Ikaw nakakaalam ng iyong sarili. Amen. So, ang pinakamaganda niya, mag-volunteer na tayo, humble ourselves before the Lord. Lord, inaamin ko, Panginoon, may kayabangan ng aking isipan. May kayabangan po, taglay ko pa rin, Lord, ang kayabangan pagsalita, kayabangan sa isipan. May mga taong akala mo humble dahil tahimik. May mga tao talaga kita mo yung kayabangan sa salita. May yabang magsalita. May tao namang hindi masalita, pero yung kanyang isipan, may one time. Ito po, kakilala ko, mga kapatid, ha? Ano po siya, matalino? Babae po siya. Sabi niya gano'n, mga kapatid ko. Noon daw talaga, mga kapatid, dinajudge niya yung mga preacher sa mga accent, sa mga diction, sa mga pagsalita. Kasi matalino siya, magaling siya magsulat, mga kapatid ko, no? Kaya, sa kanya, mga kapatid ko, ang mga preacher ay kanya pong sinusukat, mga kapatid. So, pag nakita niyo siya, mahinhin, tahimik. Pero yung mind niya daw, siya nagsabi, pero yung mind niya, Diyos por Santo, napakataas. Mga kapatid, ginajudge niya yung tao sa accent, sa diction, sa itsura, sa forma, pananamit. Yun yung pong kayabangan ng isipan, mga kapatid ko. Sa isipan, kayabangan sa pagsalita. Yan po, mga kapatid, ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yan ay disgusting before the eyes of God, mga kapatid ko. At kapag tayo po may ganyang attitude, talagang babagsak tayo. Lagapak, mga kapatid ko. Lagapak. Ibabagsak ang nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa, mga kapatid ko. So, humility. Ang unang babala, mga kapatid, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. No, tanong, check yourself. Ano tingin mo sa iyong sarili? Okay ka na ba? Check mo. Check mo yung sarili. Okay ka na ba? Ayos ka na ba? Yun, mga kapatid. Number 2 na babala. Huwag magnasa ng masasamang bagay, mga kapatid ko. Yung mga bagay na nakakaakit at nakakatukso. Yan po, mga kapatid, ang problema ng ating kapanahunan sa ngayon. Ang kalaswaan ay laganap. Kalaswaan, kahalayan at kalibugan ay grabe sa panahong ito, mga kapatid. Nung panahon namin noon, mga kapatid ko, wala ka makikitang mga babasahing bold sa mga daan. Wala. Kung may makita ka man, talaga napakahirap bilang na bilang. Wala. Ngayon, mga kapatid, isang galaw lang ng mouse. Kung saan-saan. At laganap na lantaran na ang mga babasahing na kalaswaan at kahalayan, mga kapatid ko. Pati sa mga 7-Eleven, sa mga bilihan na mabibili ng mga kondom, mga pampadulas, etc., etc., etc. Pampagana, pampalakas, pampasigla, mga kapatid ko. Kalaswaan at kahalayan. Laganap na laganap ngayon. Yan ang nangyari sa mga Israelita. Umakyat si Moises doon sa ilang, mga kapatid, nag-inuman sila at nagsayawan at nagkaroon ng orgy.
Orgy, sexual orgy, mga kapatid ko. Nung sila lasing na sa kakasayaw, ayan, nagpalit-palit ka na silang partner, sila'y naglampungan doon sa disyerto, kapatid. At sa nangyari sa kanilang yon, yung kasamang kanilang ginawa, 23,000 ang namatay. No? Sabi dito mga kapatid, verse 8, huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw, mga kapatid ko. Nakita nyo? Isang araw na yun, para matindi. No? Parang COVID. Sa Amerika daw, within 24 hours, 44,000 ang namatay sa COVID. Parang COVID, mga kapatid. Grabe, no? Dahil lamang sakitan ng laman, yung kalaswaan, mga kapatid ko. Nagpadala sila sa tukso ng laman, ayun, 23,000 ang namatay sa kanila. Kaya't nagkalat ang kanilang buto doon sa ilang, mga kapatid. Kinakain ng mga buitre. Kaya sabi dito, huwag kayong magnasa ng masasamang mga bagay. Galing po ako dyan, mga kapatid. Kalaswaan at kahalayan. Ngunit lahat ng yan sinuko ko, mga kapatid ko. Sapagkat nakakahiya sa Panginoong Diyos. Hindi tayo magagamit ng ating pong Panginoon. At isa pa, matuto tayong gumalang sa mga babae, mga kapatid. Ako'y may mga kapatid na babae. May anak na babae, mga kapatid ko. Amen. Kaya dito nangyari sa kanila, doon sa ilang sumamba sa Diyos-Diyosan, nakiapid, kaya 23,000 ang namatay, at sinubok nila ang Diyos, kaya namatay sila doon sa tuklaw ng mga ahas, mga kapatid. So lahat ay may magagandang hangarin at pangarap. Kayo mga nasa abroad, alam ko po, nung kayo po hindi pa nakararating dito, ang gaganda ng ating mga pangarap. Niwala sa inyong listahan na pagdating dito, mga kapatid, ay gagawin mo yung ganito. Magwawala ka dito. Yung iba na nakikita ko, mga kapatid, may asawa sa Pilipinas. Pagdating dito, nagkaroon din ng karelasyon. Wala yan sa kanilang plano noon. Ang gaganda, puro legit ang kanilang mga plano. Ang gaganda. Pag-aralin ko ang aking mga anak, ang aking mga kapatid, pag ipagagamot ko si itay, si nanay, ibibili ko sila ng maayos na tahanan. Ang gaganda ng pangarap, makabagbagdamdamin, mga kapatid ko. Magagandang hangarin at pangarap lamang, ito'y nahaluan ng masasamang hangarin. Kaya pinagbabalaan tayo, huwag magnasa ng masasamang bagay. Iwasan ng mga bagay na nakakaakit, nakakatokso sa atin, mga kapatid ko. Nagpunta tayo dito para maghanap buhay, para bigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Ngunit napakaraming napariwara ang buhay, mga kapatid ko. So mga kapatid, yung mga alalahanin o mga concern tungkol sa mga bagay sa daigdig na ito, yun ang minsan nakakagulo sa atin. Naaakit tayo, natutokso. Sabi nga, one time binanggit ko, we fret, F-R-E-T. We worry, we complain. Ibig sabihin, we fret the little things that we missed, forgetting the many things that we have. Nagreklamo tayo, umaangal tayo sa mga bagay na nawala sa atin at sa mga bagay na wala sa atin. Samantala nakakalimutan mo yung mga bagay na nandiriyan pa sa'yo, na nai-enjoy mo, na pwede mong ipagpasalamat. Amen? Kung may nawala sa'yo, manatili ka ng tapat sa Diyos. May darating. Tamo yung kay Job, ang daming nawala. Ano nangyari? Si Job, na muntik-muntik ng bumigay, ngunit nakabawi siya. Sinabi sa kanyang asawa, ikaw talagang babae ka. Puro sarap ang gusto mo. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Ang Diyos pa rin ang pupurihin ko magpakailanman. Ano nangyari? Ibinalik ng Diyos kay Job ng doble-doble ang lahat na nawala sa kanya. Kung may nawala sa atin, tuloy lang ang laban sa buhay. At may mga bagay na wala sa iyo, tuloy lang, manatili kang tapat sa Diyos. At makikita mo, mga kapatid ko, ibibigay ng ating Panginoon ang mga bagay na kailangan po natin, mga kapatid ko. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, kung sakasakaling medyo nalalansi tayo ng mundong ito, napakalakas ng attraction, mga kapatid ko, magpakababa ka lang kay Lord. Aminin mo, Panginoon, natutokso po ako. Panginoon, tutokso po ako, Panginoon. Unti-unti ako nawawala sa iyo, Panginoon. Masyado ako naaakit na mga bagay-bagay sa mundo. Lord, tulungan mo po ako. Come to my rescue. And God will rescue you. Ang nais na ng Panginoon,
Aminin mo ang tunay mong katayuan na medyo ikaw ay medyo palihis na, liku-liko na, palubog na, padapa na. Aminin natin sa Panginoon, huwag tayong magmalaki. Lord, di ko na kaya, Panginoon. Malapit na akong bumigay, tulungan mo ako. At makikita mo ang kamay ng Panginoon. Pag nagpakababa tayo sa Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon. Tandaan mo, ang failure natin, ang pagbagsak mo, pagbagsak ng pamilya. Hindi na intindihan ng iba yan. Yung iba nagkapakasarap dito, hindi nila alam damay ang kanilang pamilya sa maaaring dumating na sawat sa kanila, sa kanya. Sa kanyang ginawang pagkakasala dito, damay ang kanyang family, mga kapatid ko. Kaya lang, masyadong ang tininggalan yung sariling sarap, nakalimutan niya ang effect ng kasalanang ginawa ko magbubumerang sa aking family. Kasama sila sa aabuti ng mga salot at kaguluhan sa buhay, mga kapatid ko. Pero kung nangyari yan sa atin, may pagkakataon pa. Tumingala ka sa Panginoon. Muli ka bumangon mula sa putik at iaahon ka ng Panginoon. Tutulungan kanyang iayos ang buhay mo. Andiyan si Mary Magdalene, na masama pa sa sa atin. Si Augustine, yung magnanakaw last 2 minutes, yung magnanakaw doon sa tuktok ng Kalbaryo. Siya pa ang unang-unang escort ni Kristo papuntang langit o sa paradise. May pagkakataon, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Magpakababa lang tayo, mga kapatid ko. So, mga kapatid, Colossians chapter 3 verses 1 up to 2, ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Mga kapatid, itong sinabi sa Colossians chapter 3 verse 1 up to 2 ay alingaw-ngaw ito ng tagubili ni Kristo. Parang echo. Ito'y alingaw-ngaw o echo ng tagubili ni Kristo nang sabihin niya, Matthew 6:33, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at ng kanyang katuwiran at ang lahat ng ito idaragdag sa inyo. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yan po ibig sabihin ng Colossians 3:1 up to 2. Yang atin ang isipin ngayon, maging laman ng isip natin, wag yung kahalayan, wag yung kalibugan, wag yung kung ano-anong mga bagay-bagay na puro kasiyahan, kapatid ko, o yung mga material things. Panahon na, kapatid, upang ating ituon ang ating isipan sa mga bagay na panlangit, sapagkat time will come. Ang dami namamatay ngayon, mga kapatid ko. Ang dami tinatamaan ngayon ng COVID na mamatay. Sa Amerika, 24 hours, within 24 hours, 24 oras, 44,000 ang namatay, kapatid. Ha? Andito ka, layo ng pamilya mo, hindi mo nakikita sila. To be safe, mga kapatid, be wise, lapit kay Kristo. Para meron kang karapatang angkinin ng divine protection para sa iyo, sa iyong pamilya. Para meron tayong karapatang angkinin ng kanyang divine provision, yung supply sa ating mga pangailangan. At meron tayong karapatang angkinin ng kanyang divine guidance sapagkat tayo nagsisikap sumunod sa kanyang kalooban. Kung dito sa abroad, nagtatampiso ka sa kasiyahan, nagwawala tayo, wala tayong time magputas simba, walang time mag-pray, puro mga kasiyahan lamang, mga gadget, kapatid ko, naku, wala ang karapatan mag-angkin ng protection ng Panginoon. Sapagkat hindi natin sinuseryoso yung ating relasyon sa Diyos. Binababoy natin ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Hindi po ako galit, nanggigising lang po ako. Sapagkat yan ang totoo eh. Marami kahit nasa loob ng church, nasa gawain, hindi nila siniseryoso yung kanilang relationship kay Kristo. Hindi seryoso. Parang laro-laro lang kanilang relationship kay Kristo. Mga kapatid ko, hanggat may panahon, iayos natin ang ating relationship kay Kristo. Huwag natin siyang nilalaro-laro. Huwag natin siyang binababoy-baboy o tinataken for granted. Tandaan niyo, mga kapatid ko. Hindi na biro ang panahon ngayon. Magpakatino na tayo. Alang-alang sa Diyos at alang-alang din sa ating mga pamilya na sinasabi natin, mahal natin sila. Kung mahal mo sila, ilalapit mo sarili mo sa Panginoon. Hindi sapat na mag-provide ka sa kanilang pangailangan. Tapos dito kung saan-saan tayo nagwawala, kapatid. Kung talagang mahal natin ang ating pamilya, ilapit mo ang sarili mo sa Diyos. Para yung protection ng Diyos sa iyo, covered ang mga mahal natin sa buhay. Anong gusto mo? COVID o covered? Pili. COVID o covered? Covered by the blood of the Lamb. Covered by divine protection of the Lord. Amen. Hallelujah, mga kapatid. And lastly,
Huwag magreklamo laban sa Diyos. Verse 10. Huwag magreklamo laban sa Diyos. Ano nangyari? Nilipol sila ng anghel na mamubuksa dahil nagreklamo sila. So don't ever complain, mga kapatid ko, sapagkat ang pagreklamo ay pagpapahayag ng kawalang tiwala sa ating pong Panginoon. That you are not happy the way God is dealing with you. Mga kapatid ko, huwag na huwag magreklamo. Ang dapat lumabas sa ating bibig ay pasasalamat at papuri sa poong may kapal. Hallelujah. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, nais ko po kayong anayahan, mga kapatid ko, na iayos ninyo ang iyong sarili sa inyong pagkakaupo and put yourselves in the holy presence of God. Ilagay po natin, since we know, mga kapatid, na ang Diyos ay nandiriyan sa inyo pong kinalalagyang tahanan, mga kapatid ko. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. You close your eyes right now, mga kapatid, at pakinggan mo ito. Ito ang ating Panginoon. Huwag mo tong kalilimutan, mga kapatid. Pakinggan mo ang kanyang sinasabi. You close your eyes. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Seryoso si Jesus sa iyo. Ang iyong dalang, Hindi kanya nilalaro. ang iyong pagkat. Seryoso siya sa kanyang pakikitungo sa iyo. Inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Nalaman na kita'y iniibig. Iseryosohin mo ang Panginoon. Bawat patak Huwag mo na siyang nilalaro-laro. ay aking Kapatid, mahal ka niya. Ibigay mo ang dapat para sa kanya. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Seryoso si Jesus sa iyo. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat. Iayos natin ang ating relationship sa kanya. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, Hindi kanya iiwan mawag kang manalangin, at hindi kanya pababayaan. at ako'y mag-uusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Kausapin mo siya ngayon. Kausapin mo ang iyong mahal. Ang iyong minamahal na nagmamahal sa iyo. Nalay ko sa'yo, Ikaw ay nasa harap ng iyong minamahal kahit ang aking buhay na nagmamahal sa iyo. aking inihain. Tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Sana ipahalagahan mo yan. Pahalagahan mo sana. Naway maunawaan mo kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Jesus sa iyo. Itrato mo siya ng tama. Yung tratong para sa Diyos na walang kapantay. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag at manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita
Pakinggan mo yan. ay aking inihain. Bigyan mo ng halaga. Tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Pahalagahan mo yan. Huwag mo sanang isipin May Kristo, may Jesus na nagmamahal sa'yo ng todo. Na seryoso ang pakikitungo sa'yo. Hallelujah. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat dakilang Diyos sa pag-aalay mo ng buhay at sa pag-ibig na iyong ipinapadama sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay sa amin, Panginoon, ng kakaibang pakikitungo. Salamat sa iyong pagkapahalagang ipinagkakaloob at ipinadadama sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat po. Ngayon nakikita namin dakilang Diyos na hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal na ito. Sapagkat, sa totoo, Panginoon, hindi namin na ibibigay sa iyo ang dapat naming ibigay na pagtingin sa iyo. Totoo po, Panginoon, nilalaro lang namin ang aming relationship sa iyo. Hindi namin nagagawang seryosohin ang aming pakikitungo sa iyo, Panginoon. Kaya humihingi kami ng tulong sa iyo, Panginoon. At ng kapatawaran, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang, dakilang Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, na aming maiayos ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mula ngayon, dakilang Diyos na makapangyarihan, ay maging kaming tapat sa iyo, dakilang Diyos. At ang iyong mga aral ay aming pong unti-unting yakapin at isabuhay, Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, dakilang Panginoon, at ganoon din ang aming mga mahal sa buhay, at dinggin mo ang kahilingan ng bawat isa sa mga sandaling ito. Hallelujah. Now talk to Jesus. Say what you want to say. Lift up to God your intentions, all your concerns, because we have a caring God na nasa harapan natin ngayon. At kung kayo ay may sakit at may karamdaman, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. At naway ibilang tayo ng Diyos sa mga mapalad na tatanggap ng pagkapagaling na nanggagaling sa kanyang kamay. Hallelujah. Ano mang iyong karamdaman sa oras na ito, manalig ka kay Kristo Jesus. Manalig ka sa iyong dakilang manggagamot at tanggapin mo ang kagalingan na iyong kinakailangan. Ipatong mo ang iyong ulo, ang iyong kamay sa iyong ulo, and receive God's healing right now. And receive the healing touch of the Lord. Receive God's healing grace right now. Hallelujah. Be healed in the name of Jesus Christ. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong pagpapagaling sa mga sandaling ito upang ang iyo pong himalang ito ay marinig ng iba pa at malaman ng iba pa, Panginoon. Yes, Lord God. Thank you, Lord God. Ano man ang aming mga pangailangan, ano man ang aming sitwasyon, iyong katagpuin ngayong gabi sa ngalan po ni Jesus. Hallelujah. At ngayon, ating isama sa panalangin ng ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Ito po ay mga kapatiran po natin in need of prayer. Si Brother Gomer Velarde na patuloy siyang palakon ang kanilang anak at apo. At ganoon din si Rosemary Aranton, si Mark Joseph Pagulayan, si Vic Kabigting, Nati Banagao, Fayam Eden Children, John Steven Almonte, Carolina Aldava, Arnold Mandia, Gael Camanya Mandia, Bezeliza Vergara Santos, Dennis Baluyot, at ganoon din si Sister Weng, at si Romuald Joseph Biliano, si Margie Espiritu, si Brother Ray Balibat na gumaling na ang kanyang paa, si Brother Ike Marian Corpus, at si Nanay Benedicta Villanueva, at ganoon din si Judith Kosovsky, Cecil Polo sa kanyang nalalapit na operation, and we are praying sa kanyang magagastos sa anumang halaga. At ganoon din kay Miriam Levy, Yolanda Bonales, Cecil Baltasar sa kanyang operation. At ganoon din si Karen Klein at Tiensa Castor at ang kanyang brother husband, si Prince Joseph Robles na magkaroon ng trabaho sa Italy, Massima Bacchetti, Lisa Betri Parip, Dr. Teresa Lirio Montenola, si Nanay Norma Cantos at si Brother Bel Marcos, si Benjamin Duran, Rafael Yesua Duran, at ganoon din
si Sister Sel Duran, si Brother Kim Kier Kent Noel Villanueva, at si Sister Myrna, si Avery Jalia, si Julie Santiago and family, Len Dorado and family, Lorna Bellarmino, at ganun din si Danny Crizaldo, Reynaldo David, Annalisa Makatangay, Francisco Flores, at si Mordecai Nisim, at ganun din si Edgar Uriel, at si Jean Irwin Garcia, Berlinda Garcia, at si Rami Gibir, at si Akiba Rostain, at si Lord Jam Saladio, Candelaria Tredante, ang ina ni Sister Melba, si Bernardo Tredante, ang kanyang ama, pagalingin, at ganoon din si Tox Chong, for their healing, Roy Pagtilian, Jesus Tandok, Angie Saldua, at ganoon din si Estelita Imos, Sheila Makatangay, Eclipse, Jordan Eclipse, si Glenn's Christine Joshua, Pocholo and Cove, at ganoon din si Cynthia Daguhoy, at si Edgar Pascual, at si sumakanya na ang kapayapaan, makatulog siya ng maayos, at si Charina na kanyang asawa, para na kanyang kabuanan, na makaraos siyang mga anak, at ganoon din si Raina Moral, Christian Domaraos, Jane Fuertes, Aurora Fuertes, Cedric Perez, Evelyn Climaco, at si Alice Canlobo, si Liel Bormate, Nizim Badas, Ofelia Bormate, Jerome Navarro, Jasmine Tandigan, Telma Tandigan, Michael Kabaka, Maureen Ferrer, at si Karin Gabay, Josie Gabay, Jerry Gabay, si Alvin Aguinaldo, Joy Season, at ang ating minamahal na kapatid na si ang ating pong mga kapatid, ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Velarde, Brother Ray Vargas, Jota Nyahura, ang lahat ng ating mga elders and preachers, ang ating gospel choir and band, at ang ating mga technician, all workers, ang ating Pangulo at ang kanyang gabinete, ang ating Santo Papa at ang lahat ng world leaders. At ganoon din ang lahat ng ating mga frontliners at ang mga caregivers. At ang lahat ng pamilya ay patatagin ng Panginoon upang ang lahat ng pamilya ay maging ay pagharian ng Diyos na makapangyarihan. At naway sama-sama nating hilingin na ang COVID-19 ay huminto na sa kanyang pananalasa. At dalangin natin ang bumuhos ay ang himala na nanggagaling sa itaas upang linisin ang atmosphere, linisin ang bawat sulok, ang bawat lugar na kung saan may virus. At ang ating madama ngayon ay ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang virus ng faith, love, and unity ang lumaganap sa lahat ng sulok ng daigdig at sa lahat ng tao. Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating mga kapatid na nandito. Si Rowena Morales, si Jaime Duardas, at si Brother Ernie Ablan, at si Epi Sabam, Beth Huta, at si Maria Celeste Saguros, at si Dr. Rona Sibal, Dr. Charlton Sibal, at ganoon si Lorna Christine Sibal. At pagpalain ng Diyos ang ating pong gawain sa Israel, at ganoon din ang ating pong Spiritual Director, Father Carlos Santos, at sila Brother Ato. Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating pong mga gawain at magkaroon ng spiritual revival sa bansang ito. At pagpalain ng Diyos ang ating pag-aaral lagi-lagi at huwag kayo magsasawa sa inyong pag-aaral. And God bless us all. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Receive your blessing right now in Jesus' name.